Ama, na anak ng Diyos, ng Espiritu. Sana po, Panginoon, ingatan mo po sana kami lahat. Huwag mo po kami pababayaan, Panginoon. Talaga po kami hindi nagagawa. Maraming po salamat sa lahat ng mga huwag mo po sana kami pababayaan, Panginoon. Kahit po walang ano pa bigyan namin na maraming salamat po, Panginoon. Opo. Maraming salamat po. Sa pagkain. Opo. Amen. Sa biyaya. Amen. Amen. Amen na. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat sa Happy grasya. birthday! Happy birthday, man. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Yay! Yay! Happy birthday Iyak mo kami, oy. to you. Happy birthday to you. Yung luha ko Okay na, okay na. pababa na rin. Birthday. Mami. Happy kami, happy. Opo, siyempre. Oh, di ba? Kaya nga nakakapunta namin dito kahit saan. Basta. Ayan. Kunting handaan lang. Thank you. Thank you. Oh. Thank you, mami. Happy birthday. Kay, salamat sa kunting handa ni Mami. Masaya si Mami. Ano? Happy birthday. Hindi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Mami. Hello guys. Ayun o. Salamin na naman siya. Pag nakita nyo nagsalamin yan, maglalaro na yan. Para siyang ano 4K. Para siyang tago na. 4K. Magnifying lens kapag nakasalamin. So yan, birthday kahapon ni Mami. Nakaka rin, pag nagdadasal si Mami, maiiyak ka talaga eh. Ganun yun, kahit noon eh. Talaga ano niya sa puso na yung pagdarasal. Buti na lang hindi niya pa nakakalimutan niya sa kabila nung ano niya. Oo. Kahit yun nga sa kanya eh. Kahit na may Alzheimer siya, nakakalimutan niya lahat pero yung magdasal, hindi niya nakakalimutan. Hindi niya nakakalimutan yun. Nagdadasal siya. Tsaka pag nagdasal yun na taimtim talaga. Ah. Tapos sa puso niya. Mamaya tawagan namin kasi kahapon nung nag-celebrate sila. Kasama niya mga caregiver. Alas 3 na madaling araw dito. Kaya sabi nga namin celebrate kasama sila. Para kahit pa paano mag-enjoy si Mami. Birthday din nung pamangkin namin si Cloudy. Si Cloudy. Kasama niya ng birthday. Parang sa 23 eh. Tapos yan, magluluto ako hapunan. Kauwi ko lang kasi from work. Pinalambot ko na yung, binoil ko na yung manok. So yung tubig nito nilagyan ko ng toyo at saka garlic. Mag-ano tayo ng chicken inasal. Pero yung sa akin is madali yan. So usually yan kapag ganito na may trabaho ako. At para hindi na magantay na matagal, binoboil ko na, pinaparboil ko na yung manok. Para pag in-air fry ko siya, madali yan. Hindi na ako nag-ano ng ihaw. Pag summer, okay lang na mag-ihaw. Pero ngayon, plus 2 pa rin sa labas, so malamig pa din. So, yan. Medyo may mga dugo-dugo pa. Pero in 10 minutes siguro pwede na yan. Tapos gagawa ako ng panimpla kahit na babad ko lang siya for 30 minutes. Tapos gagawa rin tayo ng java rice. So, yan yung ginagawa ko sa inasal. Garlic. Turmeric. Black pepper. Kalamansi. Nor seasoning. Tapos, toyo. Tsaka, konting asukal. Tapos, yung kung overnight nyo siyang ibababad at ayaw nyo nang ipa-parboil, yung raw talaga yung chicken na gagamitin nyo, pang ihaw, gamitin nyo is yung fresh na ginger. Pero ako dahil nga madali itong sa akin, so turmeric ang gagamitin ko. Powder.
So, yan. Again, itong ano ko is tansyahan. Depende sa dami ng lulutuin nyo. Tapos, dahil nga madalian lang yan, mga 20 to 30 minutes ko lang siya i-marinate. So, while cooking sa air fryer, ibabrush ko nung pagbababaran para mas kumagat yung lasa. Kalamansi. Tapos, liquid seasoning. Tapos, turmeric. Black pepper. Ating konti na lang yung pepper ko. Ubus na. Kailangan na makapamili. This Friday. Tapos, yung sugar, konti lang. Mag-balance lang yung alat at asin. Kung gusto medyo manghang, lagyan ng sili yung marination. Pero sa akin, okay na yung sa pepper niya. Kahit pag nagka-camping or nagpi-picnic, mas prefer ko yung pina-parboil na chicken para sure na hindi siya masisira. Mas tumatagal yung buhay kaysa yung hilaw. So, yan na yung chicken. Pwede nang yan, air fry. Isalang ko lang yan sa air fryer na 10 minutes each side sa 200 Fahrenheit. Pero check ko pa rin siya in between kasi baka matusta ka agad yung ibabaw. Lalo pat luto na yung manok, diba? Yan. Sa Java rice naman, kailangan natin ng butter, onion, annatto powder, yung atsuete. Kung meron kayo nung yung atsuete na sa oil, mas maganda gamitin niya, pero ako ito na lang. Tsaka yung chicken concentrate. Kung wala kayo nitong chicken concentrate, yung chicken cubes. Siyempre, rice. Ito, bagong luto lang ni Jeremy itong rice. So, yan. Lagyan na natin yung butter. Saluan nyo ng konting olive oil. Ay, ubos na rin pala yung ating olive oil. Pero pwede pa yan. Mainit na yung pan ko kasi binuksan ko na kaagad. So, pwede nyo na ilagay yung onion. Mutog na air fryer. Ready na siya. Tapos kapag translucent na yung onion, pwede nyo nang ilagay yung annatto powder. Konti lang kasi sobrang dilaw na kapag napara. Tapos concentrate. Mas gusto ko to kasi liquid. Kapag kayong cubes kasi, okay naman siya. Kaya lang yung granules niya, minsan ang tagal lusawin. Try natin add yung rice.
Halo lang hanggang magano siya, hanggang mix ng pantay yung kulay. Yan ang ating Java rice. Yung iba ang gamit is yung star margarine. Pwede din naman. Yung chicken, ang ganda na ng kulay. Ano pa lang yan? 6 minutes. Tapos nilagyan ko yan in between kanina ng sauce. Ito-turn ko na lang yan pabaliktad maya. May mga 2 minutes pa. Tapos baliktad, lagay ng sauce. Tapos salang ulit. Okay, sausawan. Tomato, cucumber, onion, red onion, at saka seasoning, tapos chili garlic. Yan ang ating hapunan. Side lang to. Side. Center eh. Nasa center, wala sa side. Yan na. Yan ang aming mabilis ang hapunan. Yung dalawa, open pa kasi. Sa kanila kasi. Sa kanila, mas marami yung kanin. Rice. Bitin sa kanila yung ganyan na isang takal. Kailangan mas marami. Yeah. Happy birthday! Thank you. Yes. Ano ka na kaya mo, me? Ano, almusal ba yan o ano? Almusal po. Day off mo noon, King? Po? Wala ka doon? Nung nung birthday? Wala po. Inano na yung tito ko. Ano na? Inano na po yung tito ko, ang tag doon. Nilagay na sa columbarium. Na-cremate? Tito mo? Opo. Condolence. Condolence, di namin alam. Di namin alam. Okay lang po. Di, nakasawa. Kaya pala wala ka. Pero buti nga kahit paano doon sila, sila Shakira, kahit paano marami-rami sila. Sayang nga, wala. Ate Jing. Sino yung isa? Ate Jing po, yung kasama namin nung Pasko. Yung kakulitan ni Mami. So, may sila yung mga reliever nyo? Opo. Ayun. Bali lang ba kayo? Si Shakira, si Ate Elsan? 4 po. 4. Yun din nga doon. Kapalitan din nila. Ayan. Anong oras na dyan? Hindi pa natutulog. Hindi nga po eh. Ano sabi natin, Elsan, alas 5, kakatulog lang. Ngayon gumising ng sabi ko, matulog ka muna. Puyat. Ayaw talaga. Kain eh. Tuloy-tuloy. Ay, Jonas. Sila Lola. Ano pa po? Apo. Ayan yung mga apo mo. Happy birthday, Lola. Happy birthday daw. Happy birthday po. Happy birthday po, Lola. Puro mga ito eh. Tingnan mo. Mga ano po? Ano yan? Damulag. Kumain mo, Lola. Di tinuloy eh. Puro na itong mga to. Parang pagkumbas. Hawakan. Aywan. Ayun. Kamusta po, Lola? Ako makain si Lola. Ako makain si Lola. Nag-aalmusal. Nagigising lang yata eh. Hello, ma.
Ay. Busy ka. Busy ka. Ang alin? Ang alin? Kain ka ng kain. Ngayon lang. Ngayon lang, kakapuranggot lang yung kain ko ngayon. Nagustuhan mo may handa mo? Anong handa? Sasabihin ni Mami. Nakalimutan na yan. Nakalimutan niya na. Nakalimutan mo na. Birthday mo. Birthday ko. Oo. Yabang talaga. Ngiti siya yun. Bigla ka na nakita. Bigla mo ako nakita. Birthday ko? Regalo ko, sabi niya. Regalo. Isus, tuwan-tuwa na naman, baby. Nakakain naman ata siya ng maayos eh. Siya pupunta. Ang pandesal lang, wala kasi yun talaga yung gusto niya. Walang pandesal. Meron po. Meron. Mga biskuit. Oo. Mga biskuit. Favorite niya yan. Mahilig yan kahit na may mga biscuit sa lata niya, you know? Nakakatawa yung ngiti niyo, Maliwalas eh, kahit puyat. Ito yun, no? Kahit puyat, nakangiti. Pinaman. Maya na matutulog yan. Ang palala, baka malala nga ito. Antok na naman. Ay, naka. Ayan. Gagalit na naman eh. Yung kasing sa edad ni Mami na yan 85. 85 na. Simpleng simpleng halik lang, simpleng yakap. Hindi na kailangan ni Mami ng engranding birthday celebration o magandang regalo. O yung pagmamahal na paramdam mo lang na pagmamahal masaya na siya Kahit hindi niya masabi yung nararamdaman niya, alam naman natin yung kanyang pinagdadaanan ngayon. Yun lang yung hiling niya Simple Kahit lang hindi niya sinasabi yun, nararamdaman namin na kami nga layo-layo, 'di ba? Na kumbaga kahit na malayo kami, gusto namin makita namin yung mga video niyo na masaya kayo, masaya. Kahit simpleng handa lang natutuwa na siya okay na natutuwa si Mami, natutuwa rin kami, 'di ba? Okay. Ayun, Naiiyak po siya kapag may tumatawag kayo or may pupunta dito. Gusto niya kasi yung may dumadalaw kahit papaano sa kanya Ito po yan. Yun hindi man lang niya, eto na. Alam niya, nararamdaman niya kahit hindi niya alam yung nararamdaman niya, pero alam niya. Alam niya. Kasi syempre, lalo na kami, mga anak niya, ganyan, o mga kamag-anak, ay simula nung lumipat siya dyan, wala nang nakadalaw wala na. As in, yun, minsan, yung mga mga apo niya yun, Sila Dave Denver. Wala na, nasa abroad na rin ibang si bansa Dave. na rin yun ganun talaga. Kaya nga sana, ano na? Yun na po pala, hindi na nadalaw dito. Isa rin po yung nagdala ng cake kahit ang layo. Bag? Si Denver nasa Japan na. Tapos si Dave nasa US na. Kaya wala na yung mga apo-apo. Ay, no. Kaya nakakalungkot din na gano'n Kaya nga kahit ang layo namin at kailan 2 years ago lang kami uwi uli kami ngayong para kahit papano Hindi kasi yung biro din na makapag-ipon basta-basta ng gusto mo man taon-taon, hindi ubra Kasi talagang ang mahal ng ticket. Tapos yung ekonomiya pa rito sa Canada, bagsak din. Dahil nga sa mga mga politika rin. Mapolitika rin kasi dito. Ganyan, sa October, di ba? Sa October. Nakaset na yun. Talagang ilalan kay Mami yung mga dapat paglaanan.
Nakabook na yun. Dagan naman ang vibes. No? Mag-grocery galore na naman si Mami. Dadali natin sa Kaya pa bang maglakad-lakad ni Mami? Ay, may wheelchair naman, May ano? wheelchair na siya eh. Papa, may winter po dahil. Ayun. Lalo pa kasama na yung panganay na apo. Dadagdag yun. Magbibigay din yun. Magbibigay din yun. Kompleto na kami. Thank you ka. Yung ngiti niya. Kailangan maging malusog ka. Pakainin eh. Tulog ka na. Pakain tayo ng pandesal eh. Pag uwi namin, bili mo kayo maraming pandesal. Sausaw natin sa kape. Ay, hawak ka tinapay ba? Iba yung trip. Tawa ng tao eh. Awa ng tao eh. Maganda ang mood kahit puyat. Napuyat siya pero okay pa din ha. Sige. Ito na. Ano? Number 1 daw. Botante ka na, ano? Saan ba bumoboto si Mami? Sa Bulacan pa rin yan, ano? Baka pati pangalan ko doon, bumuboto pa din eh. Malamang. Sige na, ingat kayo dyan. Ingat kayo. Thank you po. Ingat din po. Bye-bye, Mami. Bye-bye. Ingat. Ingat kayo dyan. Love you, Mami. Love you. Love you. Love you daw. Nino. Love you daw. Love you. Sabi namin, love you eh. Ayaw sumagot. Hindi talaga sumasagot yan eh. Hindi, dati sumasagot pa eh. Ngayon ayaw tatago eh. Kuko to. Sige na, bye-bye. 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 Ano muna? Ganyan. Ay, po dyan. Bakit na ba? Di bale, pag-uwi namin. Pag-uwi natin, bibigyan kita ng maraming pandesal. Ready na ito. Maraming pandesal, tsaka maraming ensure. Pagdating mo sa inyo, puro na yan. Diyos, ang gana magsalita. Ayun ganda ng mood ni Mami eh. Tao ng tao eh. Kahit puyat ganda ng ito eh. Actually, yung birthday niya, isang araw pa, di ba? Oo. Nakaligpas na. Pero dahil nga gabi yung ano niya, ay madaling araw nung nag-celebrate sila, madaling araw dito. Hindi na namin natawagan. So ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon tumawag. Kaya pina-videohan na lang namin yung konting salo-salo nila. Ayun, yung mga nagpa-follow doon sa Facebook namin, Instagram, pinost namin yung yung dasal ni Mami, nung kakain na sila, tsaka yung kinakantahan tumayaw. Nakakatawa yun. Nakakatawa siya. Ngayon nga lang, binabati natin. Ganda pa rin ang ngiti niya ganun talaga. Lalo't pag may sakit na ganun na nakakalungkot. Kaya lang, hindi ko pwedeng ipakita sa kanya yung yung nanghihina ako, nalulungkot ako dahil sa pinagdadaanan niya kasi kumbaga sa akin na lang siya kumukuha ng lakas ng loob o tibay ganun. Syempre, yung para hindi maiba yung mood niya, kailangan pakita mo masaya. Pakita mo masaya. Kanina nga parang nagkikwento ako di ba? Parang sabi ni naiiyak daw, di ba? Madalas nga daw may naiiyak kapag kausap kami. Kasi nga parang magaramdam niya. Nararamdaman mo rin Hindi niya alam kung pero nararamdaman niya. Hindi niya may paliwanag. Doon na nga lang sa trabaho namin kasi ilan na yung may mga may mga nagkakaroon ng demensya. Nakakaawa din talaga, meron isa ron. Bababa sila minsan, hindi pa rin kumakain, pero nakakain na sila. Pag hindi mo naman pinakain. Pag hindi pinakain, nagagalit. Tapos si isa, bababa siya, pengi rin daw ng pagkain, magtutugaw daw siya para sa asawa niya. Yung asawa niya, patay na last year, yung mga ganong bagay. Kasama niya rin dun yun. Kasama niya rin. Kawawa naman, Ano nga siya, malakas pa siya last year Nung namatay yung asawa niya. Nanghina na rin. Bigla siyang tapos biglang yung pagka... Ano yun? Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki na natira? Nung nawala yung asawa niya, parang biglang lumala yung niya. Yung dementia.
Nakakawa. Pag nakakita ka ng mga ganun, parang ang hirap na. Tapos lalo pa syempre wala namang, although meron naman kaming mga HA na nag-aalaga, may nurse, kumbaga may nagbabantay din naman sa kanila. Pero syempre, di ba, iba yung may pamilyang nakakasama. Hindi mo alam yung kahit na meron tayong mga studies na nagagawa sa sakit na yan, dementia, tsaka yung Alzheimer's. Parang di pa rin nila tukoy kung saan ba nanggagaling or mayroon bang cure o... Kaya nga wala pang cure kasi hindi may paliwanag. Hindi nila maipaliwanag. Yung tanging magagawa mo lang talaga pag may mga dementia or may Alzheimer's yung kapamilya, bigyan ng time, kausapin. Kasi yung parang nag-enjoy sila pag may kausap. Kailangan bigyan mo talaga ng oras na makakapag sa kanya paalala nung dating buhay niya, ganyan, or yung nararamdaman niya. Saka kahit may kausap siya, gumaganda yung mood. Gumaganda yung mood niya. Napansin namin yun. Kahit yung mga, di ba, kinagkwento sa atin pag tumatawag daw tayo. Diba? Lalo nga kung may dumadalaw, kaso nga ngayon, dahil nga yung mga apo-apo, wala na, nag-alisan, nasa ibang bansa na rin. Si, naman medyo busy sa buhay niya. Alam niyo na. Hindi nakakadalaw. Kaya lang, sana, yung may mga mahal sa buhay na pinagdadaanan din yung ganitong sitwasyon, sana makapagbigay kayo ng konting panahon para sa kanila. Kasi minsan, isipin mo lang din, kundi dahil sa ating mga magulang wala tayo dito sa ating kinalalagyan, di ba? O siguro nga, ang namin sa around Asia lang din, baka yearly talaga uwi namin. Kaya lang mahirap talaga. Gusto man namin, ayaw naman namin nung uuwi ka tapos credit card ang gagamitin. Mabigat magbayad nun Mabigat magbayad. Mahirap pero pinipilit din namin talaga na. Kaya kahit pa paano ngayon, 2 years, uwi kami after 2 years. Kahit pa paano, hindi ganun katagal. Baga, mag-spend time lang talaga sa family. Side ng family ko. Tapos yan, si mami. Maging rin tayo, practical tsaka totoo sa buhay. Hindi madali ang trabaho dito sa Canada tsaka yung kumita. Meron nga actually nung pang ilang vlog yun. Masaya ba kayo sa Canada? Masaya ba kayo? Parang ganun. Masaya ba talaga kayo dyan? Masaya ba talaga kayo dyan? Tanong niya. Sa tingin ko naman, masaya naman kami kasi kami pamilya, magkakasama kami. So far healthy, wala namang nararamdaman. Yun lang naman Yung mga gusto naman, hindi naman kami, gusto ko ng ganito, bago lagi, hindi naman Kumbaga, yung basic necessity namin, napupunan naman namin. Kumbaga, lahat ng pangailangan namin. Nandun nasusuportahan din naman namin yung pamilya. Yung naman yung mga caregiver. Tsaka yung definition kasi ng ng masaya ba kayo? Maraming definition Hindi lang sa material. Marami. Hindi, tsaka depende dun sa tao kung ano ba yung nakakapagpasaya sa'yo. Ano ba nakakapagpasaya sa'yo? Masaya ka ba kung meron kang ganitong bagay? Masaya ka ba kung nakapunta ka sa lugar na ganito? Di ba? Tama. Kami, mababaw lang kaligayahan namin Manood nga lang kami ng TV, tsaka ng mga mag-fix lang ng mga kung ano dyan Minsan, lumilipas ako. Totoo, pag off namin, pwede kami gumala. Pero minsan, nauubos oras namin, manonood. Happy na kami doon, magkasama. Minsan, nakakaidlip kami dalawa, magkatabi. Okay na yun. Hindi namin kailangan ng para yung granding buhay para maging masaya. Kasi hindi yun ang definition namin ng pagiging masaya. Sa amin, as long as intact ang family, walang may sakit, yun. At kahit pa paano naman nakakapag-provide kami sa family namin sa Pilipinas, kahit pa paano. Okay na kami ron. Happy na kami sa ganun. Yung mga gusto rin naman namin sa buhay, hindi naman ganun karami. Basta kami makabakasyon, excited lang kami ang bakasyon. Hindi kasi kami lumaki sa sa luho. Sa luho o sa marangyang buhay. Nandun lang tayo sa tama. Sapat na lang. Average. Kung ano lang yung meron, yun lang. Lalo pa ngayon sa nangyayari dito sa Canada, di ba? Kaya pa. So, malapit na yung eleksyon. April. Nagbigay na. April 28. 28. Yun na.
We'll see. Abang-abang na lang kami. Lahat tayo, abang-abang. Tsaka yung mga naiinis sa amin tungkol do sa mga opinion namin, opinion namin yung kasi do sa iboboto namin. Hindi namin pinipili sa inyo na iboto nyo yung Kung sino man. Kung sino yung gusto namin iboto. Hindi. May nag-react doon sa namin last vlog, pero pass na yun. Walang katapusan kasi kumbaga, opinion politika niya yun, opinion namin yun sa amin. Walang yan. Hindi namin pinipilit yung sarili namin o yung opinion namin sa inyo. Kumbaga, depende sa experience natin, pare-pareho. Kung napabuti sila doon sa administrasyon na yun, di good for you, parang ganun. Pero hindi kami dahil sa sinabi ng iba na, ganito, ganyan. Hindi, syempre, nasa sa amin yun. Kasi medyo off yung sinabi niya. Parang hindi kayo marunong magpasalamat, magbigay ng gratitude doon thankful kami sa Canada. Super thankful, din namin malilimutan. Pero yung pagpunta dito namin, hindi naman namin hiningi yun o isang ganun. Pinaghirapan yun. Ilang sakripisyo, ilang taon. Bugo lang inubos at saka bago namin nakuha yung kung ano man meron kami ngayon. Yung sa amin, nakangad lang namin is magkaroon ng pagbabago para sa mga next generation. Hindi na para sa amin kasi kami Baga, okay na rin kami. Okay na kami. Pero syempre, hangad namin na yung mga anak namin o yung anak ng mga susunod na henerasyon magkaroon na makabili ng sarili nilang bahay, makapag-provide sa pamilya nila, na walang inaalala. Pumapangit na yung sistema sa Canada. Kita mo, pasukan na lahat. Tapos, yung mga kanina, nung ako sa Ontario, nag-celebrate pa sila. Dahil sa, nag-ano sila, yung pro-Hamas. Protest. Parang ayaw nila na maayos na buhay dito sa Canada. Gusto nila. Kaya maganda may balik yun dati kahit papaano. Magkaroon ng tahimik na na bansa. Kumbaga, politika talaga hindi mawawala yung corruption. Pero sana lang yung upo next na magiging leader unahin yung yung mga citizen. Paano mapapabuti, magkakaroon ng tahimik na buhay ang mga Tsaka yung mga matatanda, di ba? Yan, lalo na yung mga senior, tsaka yung mga next generation ng mga kabataan. Mga nagtatrabaho pa matatanda or mga namamalimos na matatanda. Parang bigyan ng sapat na yung pension silang matatanda. Hindi, pipila pag nakita mo sa food bank, nakapila, puro kabataan mga estudyante pa. Sobrang hirap na nga ng buhay. Kaya nga sana magkaroon na ng pagbabago. Time na rin. So yun lang naman. Sa amin nga, again, is opinion lang namin. Opinion namin, hindi namin pinipilit. Alam ko may mga nakaka-relate din sa amin. Pero syempre, iba-iba tayo. Nakita kasi namin yung difference nun doon sa conservative na tsaka sa liberal. So, pang-amin lang naman yan. Yun lang naman, i-share lang namin. At saka yun nga, yung kay Mami, kasi nakachat namin kanina, nakakatuwa lang din na makita siyang masaya. Maganda ang mood. Masaya na kami na makita siyang masaya. Yun lang. Yun So, paano guys? Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.